Target ng NCRPO na paiksiin sa 10 hanggang 12 oras ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ngayong taon. Mula yan sa nakagawi ang higit 20 oras noong mga nakaraang taon. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Major Hazel Asilo, ang PIO Chief ng NCRPO. Magandang tanghali po sa inyo, Major. Magpapakali po at sa ating mga taga-subaybay, good afternoon. Major, ano po ba yung main reason kung bakit target po natin or ng NCRPO na paikliin ang traslasyon ngayong 2026? Patay po sa datos natin ng mga nagdaang traslasyon, particular po noong 2025, kung saan umabot sa 20 hours and 45 minutes yung prosesyon at meron tayong tinatayang 8.1 million na debotong dumalo. Nakita po namin na habang humahaba yung prosesyon, mas tumataas ang exposure ng mga deboto sa pagod, init at iba pang panganib, kabilang na dyan po yung mga possibility ng medical incidents. Kaya yung amin pong operational direction ngayong Nazareno 2026 is ang goal po natin is at least mga 15 hours po. Sabi nga po na aming regional director, the shorter the procession, the better for us because the more control the timeline, the lower the risk and the fewer untoward incidents we expect to manage. Oo. Pero ngayon po bang taon na to, ilang milyong deboto po ba ang inaasahan natin na dadalo dito po sa traslasyon? So kung last year po is nasa 8.1 yung ating mga devotees na umaten, so ina-expect po namin na more or less same din po sa bilang na yan or tumaas pa dahil na rin po sa mas marami tayong kababayan ang tingin namin na mas kumbaga mas maraming hihingin at maraming mga devotees pa rin ang darating mula po sa iba't ibang panig ng bansa. Okay, with that specific number that you gave, Major, paano po natin makokontrol? No? Paano po natin makakasiguro na mapapaikli po natin yung magiging prosesyon ng mga deboto? So mas ipapatupad po natin yung maayos na crowd management, mas maaga yung clearing ng mga ruta at mas istriktong pagpapatupad po ng security at safety zones. Based po sa experience natin noong 2025, kung saan bumaba ang medical incidents 239 lamang, patuloy po nating palalakasin yung ating preventive measures habang pinapanatili natin yung sapat na police presence sa buong ruta po ng prosesyon. Nabanggit niyo po isa sa mga bagong patakaran ay yung mas maagang clearing operation. So, pero ang inaalala ko lang po dito, Major, hindi po ba magsibalikan lang din po yung mga inayos po natin dyan sa clearing operations dahil medyo maaga-aga po ang ating pagsasagawa noon? Nagkaroon po tayo ng last natin na walkthrough nung Sunday. So ngayon po naman, since nagkaroon tayo na ng walkthrough, yung mga dinaanan na yun natin is patuloy nating sinatsaga ng ating taga Manila Police District para i-check po nila kung hindi po nagbalikan yung mga cleaner natin. So far, wala naman po naging pagbabago, naging cooperative naman po yung ating mga kababayan doon sa gagawin nating prosesyon para sa Friday. So aside from ito pong na-discuss natin at inyong nabanggit, ano pa po ba yung mga, kung meron pa, no, na mga bagong patakaran o mga pinagbabawal na ipatutupad po ninyo this year para, of course, yung ating goal dito ay maging maayos at ligtas po ang prosesyon? So bukod po doon sa ating mga existing safety measures na mas paigtingin, kabilang po yung ating crowd discipline, observance po ng safety protocols at syempre yung ating agarang pagresponde sa anumang emergency. Ang layunin po natin ay hindi magdagdag ng komplikasyon kundi saking maayos po yung daloy at ligtas ang lahat base po sa mga naging experience natin at data po natin ng mga nagdaang taon. Okay, so ilang pulis po ang ide-deploy natin, of course mula po sa NCRPO at saan-saan po sila tututok sa buong ruta ng traslasyon? So meron po tayong kabuang mahigit 18,000 na personnel na i-deploy kung saan 12,268 ang mula sa NCRPO. Meron po tayong augmentation mula sa Region 3, Region 4A kasama po ang staff, ating mga support units at iba pang ahensya. Tututok po ang ating deployment sa Quiapo Shrine, sa Quirino Grandstand at sa buong ruta po ng prosesyon. Yung mga ihos police po, I believe sila po ay manggagaling sa Manila Police District, pero meron daw po silang separate uniform. Tama po ba yun? Since sila po ay mga volunteers po itong mga ito, na dati, yung iba po dyan ay dati na rin naman po na sumasama dyan sa mga prosesyon. Sumangilan-gilan lang po dyan yung mga bago natin. So, same din lang po sila kung ano po yung suot ng ating mga magpuprosesyon.
same po sa susuotin po nila. Okay. So far po, wala naman po ba kayong mga natatanggap na seryosong banta sa seguridad sa pista ng Jesus Nazareno? Sa ngayon po, wala naman tayong namomonitor na mga banta, pero patuloy po yung ating koordinasyon sa ating mga counterparts para po siguraduhin na kung ano man po ang mga mangyayari before the day at yung D-Day is agad po nating maaaksyonan kung may pangangailangan. Okay. Paano po ang koordinasyon ng NCRPO at saka of course sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, kasama na rin po ang LGU ng Maynila at iba pang ahensya para po mabilis yung ating pagtugon sa anumang magiging insidente sa mismong araw ng traslasyon? Mahigpit po at tuloy-tuloy yung ating ginagawang koordinasyon sa Quiapo Church, sa ating lokal na pamahalaan ng Maynila at ganoon din po sa ating at ibang katuwang nating ahensya, lalo na sa ating medical response at crowd safety. Ito po yung naging susi kung bakit yung 2025 natin na traslasyon ay mas mababa ang naitalang medical incident. So patuloy po yun at bukas po gaganapin po yung ating pinaka-final na briefing kasama po din ng ating simbahan. Yung mga usual na mga pinagbabawal, tulad po, of course, may signal jamming po doon sa lugar, tama po ba? No-fly zone sa mga drone at of course, bawal din pa rin po yung mga naka-mask, naka-cap at saka kailangan transparent po ba yung mga dala nilang bag? Siyempre po, yung mga dati nating pinagbawal, lalo na po ngayon na meron tayong ini-implement na ordinansa sa Maynila kung saan hindi po natin ina-allow na magsuot ng mga balaklava, ganun din po yung mga mask na magko-conceal ng kanilang identity. Hindi rin po namin ina-advise ang publiko na magdala ng bag, regardless po kung yan po ay transparent or hindi, since magsisiksikan po talaga doon. So magiging ano pa po yan, magiging abala pa po yung bag na dadalhin nyo hanggat maaari po kung ano lang po yung talagang kinakailangan ninyo. Kung pwede nga po sariling yung asin kayo na lang po, katawan nyo lang po, kung ano yung suot nyo, yun lang po yung dadalhin nyo, para sarili nyo lang po talaga ang aasikasuhin nyo. Lalo po yung ating mga may dinaramdam or may mga sakit, mga bata, mga senior, wag na po silang mag-join, pwede naman po silang maghintay sa simbahan or doon po sila sa Quirino Grandstand para po hindi na po sila magkaroon ng mga hindi inaasahan na mga pwede pong mag-cause ng kanilang mga medical emergency. Ano po ang inyong mensahe sa mga deboto para makatulong po sila sa layuning maging mas maikli, maayos at ligtas po itong Traslasyon 2026? Hinihiling po namin sa ating mga deboto ang disiplina at kanilang kooperasyon. Ang mas maayos po na pagsunod sa mga patakaran at pakikipagtulungan sa mga otoridad ay malaking tulong po upang maging mas maikli ang prosesyon, maiwasan ng medical emergencies at masiguro po ang kaligtasan ng lahat. Alright, on that note, maraming salamat po muli sa inyong oras, Major Hazel Asilo ng NCRPO.